So eto na guys, nabuksan na yung ating panggilid. Although meron tayong minor issue. So eto na guys yung ating magiging upgrade ng ating panggilid sa ating Ranger 150. So meron tayo dito ang mga flyball, center spring at clutch spring. Kung papansin nyo, meron tayong marami. Meron tayong dalawang combination dahil magko-combi tayo ng bola. Dahil ang stock na flyball kasi ng ating Ranger 150 ay 14 grams. At usually, ang ginagawa ng ibang owner ay 13 at 14. Pero dahil ang gusto natin ma-achieve na takbo ng ating motor ay more torque and more top speed, mas nagbaba pa tayo 12 grams at mas nagtaas pa tayo 15 grams. So ako papipiliin, ito talaga ang gusto kong combination, pero itatanong pa rin natin, hihingin pa rin natin yung opinion nung gagawa kung ano ang mas mabuting combination. At kung mapapansin nyo, tigalawa ang ating center spring at clutch spring kasi yan ay 1000 RPM at 12 RPM. So patulad ng nabanggit ko, hihingin pa rin natin ng opinion nung gagawa kung ano ba ang ilalagay natin. Either stock, 1,000 o kaya 1,2. Dahil bukod sa mga upgrade na ito, ay magpapakalkal na rin tayo ng ating pulley, regroove ng bell, at kasama na doon pati yung ramp ng flyball. So yun ang ating magiging upgrade for today. At malalaman natin kung magi-improve na ba ang ating fuel consumption at kung lalakas ang ating arangkada at kung magkakaroon tayo ng mas malakas na dulo. So abangan nyo guys, yun ang ating pupuntahan today. On the way na tayo ngayon guys sa shop na pagpapagawa natin. So yung nakita natin malapit lang naman sa Buhay na Tubig. Ang pangalan ng shop OG Works Imus Cavite. So sana maging maayos yung gawa at sana masalang tayo kagad kasi hindi natin alam, baka merong ibang nagpapagawa. Pero maaga naman tayo. Time check 9:23, 9 AM din nagbubukas yung shop. Meron lang tayong mga nasa 20 minutes na travel time. Hindi din kasi ganun karami yung shop na nagkakalkal talaga ng panggilid Karaniwan lang yung mga regular na PME, mga installation ng MDL, busina, shocks, mga ganun lang. Pero yung mga gumagamit talaga ng machine na pangkalkal, pang regroove, hindi siya ganun karami. By the way guys, isa kasi sa reason din kaya tayo mag-upgrade ng ating panggilid, yung dragging din kasi, lalo kapag pasibat ka pa lang, grabe yung dragging Actually, pwede naman daw na regroove lang, tas walang ibang babaguhin, masosolve na yung dragging. Pero ando na rin lang, edi lahatin na natin, di ba? Para isang gawaan na, isang upgrade na. So eto na guys, nabuksan na yung ating panggilid. Although meron tayong minor issue kasi magpapalit tayo dapat ng belt. Tapos ang sabi sa GC namin, ang compatible ay pang PCX. So ito yung pang PCX at ito yung stock natin. Kung mapapansin nyo, sobrang lapad nung sa PCX. Pero titingnan pa daw ni sir yung gumagawa after makalkal nung pulley kung compatible to. Or baka hanapan na lang ng ibang kasukat. Malalaman mamaya. Tapos ating flyball, okay pa naman siya. Wala pa naman mga kanto kasi nasa 1.4 pa lang naman yung tinatakbo natin. Tapos yung lining natin guys, ang liit talaga ng lining niya ang liit nung contact area. So sa susunod kapag na medyo naputput pa to, papalitan natin yan. Ito na guys yung ating clutch bell after ma-regroove. Ayan. Angas ng detalye nun. Tapos yung ating pulley and drive face. Tapos bali yung ating center spring pala 1.2 daw sabi ni sir, tapos 1,000 ang clutch spring.
Takbo ng pulley mo ngayon, pumasok. Tignan mo yung pinaka sa sagad ng brake sa pulley. Oo. Again. Okay na yan. Hindi na papalitan ng belt. Kasi yung boss, alam talaga ito. Oo. Kasi makita mo yung third drive ko, bumuka na. Oo. Tapos ka na agad na gano'n. Tapos yung bola, okay na yan sa 12-13. Tatakbo muna. Sige. Malamang ko. Okay. Stock belt na lang din kasi sobrang lapad talaga nung sa PCX. Bebenta na lang natin to. Tapos yung bola, unang tinry muna ni Sir yung 12-13 na combination. Itatakbo muna para ma-check yung performance doon. Malalaman pa natin mamaya. At natapos na rin tayo guys. At ang pangalan nga nung shop na pinuntahan natin ay OG Works FI. Ito yung sticker nila. Along highway lang siya sa Buhay na Tubig, Imus, Cavite. Visit nyo na lang yung FB page nila kasi mabilis naman sila mag-reply. So ano na nga ba ang ating final verdict sa ating naging CVT upgrade dito sa ating FKM Ranger 150? Nagamit na natin siya, na-ride na natin, pero hindi naman sobrang layo. Kasi sabi ni Sel, sabi nung gumawa, kailangan pa rin natin siyang gamitin para lumapat ng husto yung belt doon sa bagong kalkal na pulley. Pero so far naman, mas gumanda yung kanyang acceleration ngayon. Tapos, hindi ko alam kung related yung sinok niya doon sa naging upgrade natin sa panggilid. Kasi dati, kapag piniga mo ng konti, halos ayaw talaga umarangkada kagad. Ngayon, naging sobrang smooth na yung delivery ng power all throughout sa throttle. Tapos, so far, sa ilang araw na ginagamit ko siya, ina-obserbahan ko, hindi ko na nararamdaman talaga yung sinok niya. So, hindi ko talaga sure kung related yon pero malamang nakatulong din talaga. Tapos, ang isa pang kinaganda, sobrang wala na talagang dragging ngayon. Smooth na lang lagi kapag umaarangkada ka. Hindi ka tulad dati. Actually, guys, parang hinahanap-hanap ko pa nga ngayon yung dragging kasi wala nasanay ka na kada arangkada mo, nanginginig muna bago sumibat Ngayon, sobrang smooth na. Tapos, yung top speed natin, dati, pumapalo lang tayo ng 90, 92, 94. Ngayon, kahit paano, nag-97 tayo nung nakaraan sa Daang Hari. Pero medyo bitin pa rin yung kalsada Medyo hindi pa nasasagad yung RPM. So, malalaman pa rin talaga kapag nagamit na natin ng nagamit, tapos kapag nailayo natin. Sana matuloy. Kasi meron tayong upcoming ride papuntang Pangasinan. Sa first week ng August, hindi pa sure, pero sana matuloy. Doon talaga natin masusubukan kung sulit ba talaga yung ating naging upgrade sa ating panggilid kay Randy, yung ating Ranger 150. So ayun guys, kalkal pulley, regroove ng bell, center spring, 1-2, clutch spring, 1K. Tapos, yung bola natin, 12 grams, tsaka 13 grams. Pero titingnan natin kasi parang nabibitin pa ako sa, sa dulo niya. So, baka gawin natin 12 grams at 14 grams sa mga susunod. Overall, so far, okay naman. Sulit naman din yung ating naging upgrade. So, sa mga future owners or sa mga current owners na hindi ba nakakapag-upgrade ng kanilang CVT, sana, ayun, nagkaroon kayo ng idea. At pwede nyo maging option kung sakaling kayo naman ang mag-upgrade ng inyong panggilid. So, dito ko na po muna tatapusin at kung nagustuhan nyo yung video, please like, share, and subscribe at kita-kits tayo sa next content. Ride safe, drive safe, peace.